Okay, we're live. Kamusta po tayo? Doc Willie to, Doc Lisa. Inaayos lang natin tong views natin. Swipe left to reveal comments, right? O left tayo. So, Kamusta magandang po? araw sa inyong lahat dyan, kung nasaan man kayo. Maraming salamat for tuning sa ating Facebook Live, Doc Willie and Liza. Okay. Sige, Doc Ayan Lisa. na sila, oo. Ikaw muna mag-comments kasi inaayos ko tong screen natin ngayon eh. Medyo meron ako ina-adjust. Yan, lumabas ng good morning. So, good morning kay Jana Baclaan. So, siya ang ating number 1. Si Sonia Constantino, thank you for sharing. Si Kathleen, Micaela Chelsea, si Jane, Harmonic. First daw siya, join. Actually, third ka na join. Gloria May dalawa na Ann una. Heralao. Oo. Si Kylie Kerr. Alicia Pante. Good morning sa inyong lahat. Si Jen Polido. Emma Pangilinan. Yes, regular natin si Emma Pangilinan. Kamusta po sa lahat? Marami kami nahandang tips para sa inyo. Pasensya na. Tuturuan ko muna kayo ng Facebook Live. Baka gusto nyo kasi mag-Facebook Live eh. Kahit sino pwede po mag-Facebook Live. Kahit kayo doon sa Facebook page nyo, i-press nyo lang yung publish. Meron doon publish. Tapos may lalabas doon live. May kulay red siya, live. Tapos pag nag-live, pag pinarest mo yon, live na yan. Mapapanood na kayo. Medyo naninibago lang kasi ako. Nagbago tong screen ko eh. Nilalaro ko siya. Medyo nag-iba yung screen ngayon. Ito yung full video screen, Lisa eh. Kaya nakikita natin yung katawan natin hanggang dito eh. Tapos meron pa tayong, adjust ko lang. Hindi ko alam kung how we look on the screen eh. Meron pang magandang feature ng Facebook Live. Ito, press ko sa iyo ha. Hawakan natin. Press. Yan. Pwede mo gawing pop. Medyo yellow. Yan, tawag dyan pop. Pop view. Pwede mo gawing classical black view. and white. Black and white eh. Pwede rin country. Medyo oldies. Ito gusto ko. Pang. Pupula. Ito acid. Acid yan eh. Acid. So yan. So marami kayong magagawang feature sa Facebook Live. Balik tayo sa, pop. Mali yung pop. Ito, no filter. So sa normal. No filter. Maganda ka pala sa no filter, Doc Lisa. Tsaka mabuti naman bagong ligo ka ngayon. Every time nagpe-Facebook Live kami, naliligo si Doc Lisa sa umaga. Kaya dapat madalas tayo mag-Facebook Live para araw-araw ka maliligo. Yes. Hello daw, Vilma Paras, Yeah. Letlet, Ludi, Tanggalin ko na to. Alexi, Yan, bumalik na yung mga check Shereen, natin. Lesiram Castro, Vilma Paras from California, Felix Domingo. Okay, so magbibigay na tayo ng mga tips. Marami tayong na-prepare for today. Meron na akong mga updates sa Zika virus later. Napakahalaga, kailangan alam ninyo. Tapos meron kaming tips kung paano humaba ang buhay natin. Add years to your life. Mahalaga din to. Parang mali ata tong screen natin eh. Masyado man. I-adjust ko mamaya. Pero bago mag-umpisa, marami rin akong tips para sa blood pressure, paano pagkuha, blood sugar, mamaya ituturo ko sa inyo. Pero merong tanong si Emil Baloa-Loa. Marami nagtatanong nito, field trip daw ng mga anak nila, Doc Lisa, ngayon. Ano daw maganda ibaon sa mga bata para mabilis matunawan, madali mabaon, at magandang ibaon sa mga field trip. Yes, Sige, actually, share ko muna. maraming mag-field trip ngayon. Ito ngayong month na to at sa susunod na month. Kahit yung anak namin mag-field trip din eh. Gitna ka. So, eto yung mga tips natin sa pagbabaon dun sa ating mga kids. Anong babaunin sa bus? Siyempre, naka-bus sila, no? So, unang-una, bauna ng maraming tubig. Siguro yung tigpa 500 ml, mga 3 nun. Kasi, mas uuhawin sila eh. Maglalaro, papawisan. So, kailangan marami silang baong tubig. Anyway, pwede naman nilang iwan dun sa bus. Hindi naman nila kailangan dalahin palagi. At kung pipili kayo ng ibabaon, yung mabilis kainin. Ibig kong sabihin, pwedeng hawakan, hindi na kailangang himay-himayin kasi wala naman silang lamesa doon. So, kailangan nakahiwa na ito ng bite size. Tsaka, or pwede siyang finger food, yung mahahawakan na nila.
piliin din natin yung fried foods. Ito yung pagkakataon na pwede tayong magbaon sa kanila ng fried foods or baked foods para hindi mapanis. So, wag muna yung may sabaw, yung may sauce, kasi maghapon silang wala baka mapanis dun sa loob ng bus. Sandwiches, bagay na bagay, chicken sandwich, tuna sandwich, spam sandwich. Pwede nyong lagyan ng konting gulay yung inyong sandwich o konting fruits like apple, pwede nyong ihalo yan dun sa inyong mga sandwiches. At pwede nyo silang bigyan ngayon ng something to share with the classmate, katulad ng mga chocolate chip cookies, brownies, mga nuts, pwede, pretzels, mga stiko. So, kahit paminsan-minsan, ito yung baon na pwedeng pang-share. At saka, minsan-minsan kahit sabi natin, chocolate yun, Dok. Oo nga, minsan bigyan natin sila ng leeway magbaon ng mga ganito pag special occasion, kasi sa kanila very special ang field trip. At syempre, huwag kalilimutan, kailangan komportable ang pantalon, huwag masikip, huwag yung, kung pwede, huwag ng de-zipper kasi hindi nila masasara-sara yun maluwag na t-shirt, yung comfortable sila. Masarap na shoes, malambot, lagyan sila ng socks. Kasi sa mga field trip ngayon, kailangan, baka yung pupuntahan nila, kailangan naka-socks lang So, kailangan komportable din yung socks nila. At baunan din ng jacket, baka magginaw doon sa bus. At isang folding umbrella. Kasi hindi mo masabi, umuulan pa rin ngayon. Lagyan din ng hand sanitizer o isang maliit na alcohol dun sa kanilang bag. Kasi kung hindi man sila makahugas ng kamay bago kumain doon sa bus, magpupunas lang ng alcohol, pwede na. So, alam mo talaga yung mga mommies, minsan mas excited pa silang mag-prepare doon sa field trip ng anak nila Kasi, minsan pwedeng kasama ang mga mommies Pero minsan naman, a few mommies lang na nag-volunteer. Pero ito yung mga special moments ng inyong anak. Kaya, paghandaan nating mabuti. Yes, so good morning kay Malu Ombao, kay Marigu, Vivian Belido, Gloria de los Reyes. Good morning sa inyo si Estela Alvarado, Ray Ray from Macau. Si Bernard Yang, batiin mo. Binabati ko din si Bernard Yang. Dito na lang daw kami sa Facebook Live nagkikita. Si Grace Descalzota, Marilyn Hunt, Dainem de la Cruz, Rowena Kalimlim. Medyo gumiginaw na siguro dun sa mga kababayan natin na nasa abroad. Dito medyo, pero mainit pa din. So, I'm sure dun sa lugar nyo, baka nag-snow na, o kaya naman talagang papalamig na. So, i-enjoy nyo na rin yung ganyang weather. Hi kay Vanita Gill, Mary Liu, Aubrey Ross, Cara Trinidad, Sofia Di Maano, good morning sa inyong lahat. Patria Verano. Ang ine-next kong ibigay na tip yung add years to our life. So, paano nga ba mapapahaba ang ating buhay? Or magbibigay lang tayo ng ilang mga dahilan bakit merong mga tao mas mahaba yung kanilang buhay. May isang author na gumawa, na parang nakakalculate niya kung ito si Dr. David Demko, professor siya sa University of Michigan sa USA. So, dito, meron siyang mga ilang tips kung paano hahaba or iikli ang ating buhay. Hindi naman to talagang ito na itaga sa bato, pero medyo guide natin. Guide lang po ito sa ating pamumuhay. So, medyo na-calculate niya. So, halimbawa po, pwede tayong mag-plus or minus. So, parang medyo game din to. Ang Pilipino, ang average lifespan o yung inaabot na buhay ay 70 years old. So, gawin natin from 70, nasa pag-aaral na po yun 70 ang Pinoy. From 70, dito tayo magpa-plus o magma-minus sa ating buhay. So, adding years to your life ang parang magiging natin dito, game. Oo.
So, by group ang gagawin natin at ipapaliwanag natin bakit. So, ang first group, heredity or yung family genes nyo. Ano ba yung namana ninyo sa inyong magulang, nanay at tatay? So, kung meron mang ipapamana, ito yung genes eh. So, Yes, Doc Lisa. Medyo nagbago lang tong Facebook Live natin kasi kanina nilalaro ko siya. Iba ang view natin ngayon, Doc Lisa eh. Dati ang view natin sa Facebook Live, kalahati lang, hanggang dito lang. Half bad, hanggang dito lang. Ngayon iba, kita hanggang ceiling, tsaka kita hanggang bilbil mo kita. Tapos yung comments, baka hindi nila nakikita. Pero nakikita namin yung comments. Kasi kanina pinipress ko dito yung, baka may na bagong settings ako. Kaya ngayon, pang cellphone view to. Pahaba tayo ngayon ng screen. Ang dati kasi ang screen natin, square rect. Ngayon, medyo rectangle tayo. Mas maganda naman, mas maluwag konti, mas kita tayo. Pwede na natin pakita yung add years. Yung topic natin, adding years to your life. Meron So, tayo paano na-prepare. pwedeng pahabain ang ating buhay? Sige, explain mo, Doc Lisa. Oo. Papakita natin yung board magsisimula natin. tayo dun sa average Reverse. lifespan ng Pilipino is 70 years old. Yeah. At magpa-plus or minus tayo. So, kailangan nyo rin ng lapis at papel para makapag-plus or minus. Nakita nila sa lahi, heredity, pagdating sa gender o kasarian, tignan nyo kung male kayo or female. Pag male, nakita nila, -2. Pag female, mas matagal na ang buhay nila ng 1 year. Oo. Ang dahilan nito, siguro kasi yung mga kalalakihan, mas masipag kasi sila eh. Hindi nagpapakita ng emosyon, kaya parang kinikim-kim lahat, parang sila yung mas naha-heart attack ng maaga. Yes, Doc Lisa. Hindi naiintindihan ni Doc Lisa bakit namamatay tayong mga kalalakihan. Sasabihin na natin dahil sa consumption. Sa mga misis na maingay. Sige na, sabihin mo na lahat. Half joke lang naman. Dahil maingay si Mrs. Bernard, totoo ba yun? Lagi tayo pinapagalitan. Kahit nagkamali konti dito sa Facebook Live. Ay, nako. Kaya kita mo, mga male, mga kalalakihan, magsalita po kayo, mag-comment kayo. -2 years tayo. Mas mahaba ang buhay ng mga kababaihan. Ang lifespan nila is laging +3. Babae kasi may hormones. Tsaka yung mga lalaki, mas risky ang trabaho. Diba? Sila yung nasa labas, sila yung nababangga, sila yung dinadala sa gera, sila yung mas affected. Tsaka hindi gano'n nagpapakita ng emosyon yung mga lalaki, kinikim-kim. Kaya yan nangyayari, maaga namamatay. Marami ring lalaki na naninigarilyo dahil dito. Okay? Sige, next. Okay. At tignan nyo ang inyong mga lolo at lola. Kapag inabot sila ng 85 years old at pataas, ibig sabihin maganda ang lahi mo. So, may +2 years ka pa sa 70 years old mo. Kasi maganda lahi nyo, walang namamanang sakit. Yun ang ibig sabihin. So, lahat po tayo, magkuha na kayo ng ballpen, average tayo 70 years tayo lahat 70, yan ang average sa Pilipinas. Pero kung lalaki kayo, -2 na tayo, 68 lang tayo, lugi na tayo, maaga tayo mamatay. Sila +1, 71. Pero wag mag-alala, marami pa tayong numbers. So, pag ang lolo, lola, o magulang nyo ay lumampas ng 85 years old, swerte kayo, +2 agad. So, ikaw, Doc Lisa, 71. Meron ka bang above 85? Meron naman. So, 71 +2 na si Doc Lisa, 73 years na ang buhay. Next. Yes, tignan nyo yung pamilya ninyo. Lahi ba ng matataba? May diabetes? At merong sakit sa puso? Lahat yan namamana. Makakabawas yan sa dapat na lifespan natin. Kaya makikita natin, pag yes, ang sinagot nyo, -2 years. Pag no, walang kabawasan sa ating magiging lifespan. Tapos, 2 or more daughters. Ito Kasi, controversial to. Marami magko-comment sa ating mga watchers. Sige, comment tayo. Oo. Tunay ba to? Maaaring tunay kasi napansin nila na yung mga daughters na kasama nilang namumuhay o yung nandito sa Pilipinas, halimbawa kasama nyo sa bahay, mas nakakapag-alaga sila dun sa kanilang mga magulang. Kasi ang babae talagang may mother instinct yan eh.
magaling mag-alaga. Unlike yung mga boys, parang tinitingnan naman nila yung parents nila. Kaya lang syempre iba yung pag-aalaga ng babae. Yan, may konting paninira sa ating mga kalalakihan. Doon ngayon marami ng nurse na boys. Kung nurse ang anak nyo na boy, hindi naman yan. So, ibig sabihin, 2 or more daughters plus 3 years. So, kung puro boys ang anak nyo, sana mabait. Isasama nila kayo sa inyong bahay. Yes, then nagkamali yung isang texter natin. Ang sinabi kong 71 plus 71, ang haba ng buhay natin bago tayo mamatay. Kala niya 71 years old na ako. Hindi, 53 ako, si Doc Lisa, 48. So, yun. Ang ibig sabihin nito, kung meron kayong anak na babae na 2 or more, plus 3 years kayo sa buhay nyo. Plus 3. So, kanina, Doc Lisa, ilang ka na? Dito ka, 71, plus 2, 73. Meron ka nito, minus 2, 71 ka ulit. May anak tayo 2 babae, 71 plus 3, 74 na ang life expectancy. Paano ko yung anak mong babae hindi ka naman pinapansin? Or nasa malayong lugar. Yun na lang. Yun lang Kaya ang sasabi issue. natin kung kasama ba ninyo sa bahay at mababait yung inyong mga anak. Pero medyo tunay naman kasi minsan yung mga anak na lalaki, alam mo naman, hindi nababantayan yung magulang nila. Kasi iba yung focus nila eh. Siyempre sa pagtatrabaho. Yes. Ang Next, susunod naman ay graduate. Kasi, ang isang tao na nakapag-aral, mas marunong siyang mag-alaga ng kanyang katawan. Magre-research siya, alam niya na bawal ang mga bisyo, so hindi niya gagawin yon. Mas magpapa-check up siya palagi, i-research kung meron silang lahing sakit, i-research niya at paghahandaan niya anong mga check-up ang pwede niyang gawin para hindi niya, kung kailangan niya mag-maintain ng mga gamot. So, yun yung advantage ng isang nakapag-aral. Yes, maganda ang comment ng isang watcher natin. Hindi ko nababanggitin yung pangalan for obvious reasons. Kasi sabi niya, paano kung may 2 anak ka, babae ka naman, pero puro konsumisyon ang binibigay ng 2 anak mong babae. Konting tiyaga. Sabi nga nila pag teenager sa mga anak, yan ang panahon na hihiwalay sila sa iyo, parang magiging hindi nyo na anak. Pero after, pagdating ng 25-30 years old, hopefully, babalik ulit sila sa inyo. Doc Lisa, anong next month? Yes, pero may nakausap ako nung nagsusupermarket ako, nag-grocery ako sa Rustan. Isang mommy, magsusundo din siya na anak niya sa San Agustin. Sabi niya, mga babae silang magkakapatid, nagpapalitan sila sa pagjuduty, sa pag-aalaga dun sa kanilang magulang. So, yun po yung advantage. Magpapalitan sila ng pag-aalaga sa kanilang mga magulang. Kumbaga, may decking, may duty day. So, iba rin yung pag-aalaga talaga ng anak May concern. Sige. So, alam na natin yung mga ibang tips. Ano pa ibang tips na pampahaba ng buhay nila? Doc Lisa, next Oo, batch. so yung next set na may kinalaman din ang pagdidieta at kung ano yung kinakain natin at pag-exercise. Halimbawa, yung mga tao na mahilig sa prutas, gulay, at isda, syempre, mas mahaba ang buhay nila. So, pag sinagot nyo, yes, plus 2 years dun sa inyong edad. At pag board, gusto nyo naman po ay pwede puro mo pala meat. hawakan ng board, mas madali. Oo. Yan. Yung mga meat eaters. Ito, takpan natin yung bilbil. Yan, yung mga meat eaters. Okay. Syempre, minus 3 years Hirap kasi trabaho ng cameraman. mas Sige. marami silang nakakain cholesterol na babara dun sa mga ugat. So, yun yung problem ng meat eating compared dun sa mga vegetarian o yung mga puro fish at fruits ang kinakain. Mga kababayan, So, plus 2 years. Okay lang, Lisa. Ganyan. Mga kababayan natin, kumain ng gulay at isda, plus 2 years. Sayang to. Sa lahat ng kamag-anak ko kagabi, daming kinaing lechon, tsaka karne at roast beef. Sorry, minus 3 years sa buhay natin. Sayang naman yung 3 years. Maraming ka magagawa nun. Next, Doc Lisa. Ito, script mo. On and off. Next, on and off diet fads. Pag ginagawa mo ito, minus 5 years sa buhay mo. Ito yung ang diet fads, yung halimbawa, uso ngayon, puro karne ang kakainin. High protein diet.
masama po yan sa kidneys. Hindi kakayanin niya ng ating bato or kidneys. So, mas magkakasakit tayo sa kidneys. So, nagiging parang siso kung ano ang usong dieta o usong kinakain pagpapapayat, yun yung lagi natin kinakain. Masama po yun. Ang lagi pa rin natin sinasabi, yung healthy plate pa rin ang tama. Yung mas maraming gulay, mas maraming prutas, susunod po yung ating carbohydrates at konti lamang yung protina. So, yun pa rin ang pinaka-basic at pinaka-magandang kind ng diet. Ang next ay daily aerobic exercise plus 3 years. Siyempre, ang mga mas nag-e-ehersisyo, mas mahaba ng 3 years ang buhay nila. Kasi healthy lifestyle yan eh. Pag meron tayong exercise, mas hindi tayo nagkaka-diabetes, nagkakasakit sa puso, hindi tayo tataba, hindi tayo maha-high blood. Kasama na dyan yung walking or riding to work. Kasi ang walking ay isang form of exercise. Tsaka syempre, pag namasahe ka, di ba, ang taas-taas ng LRT or MRT, ang pag-akyat ng hagdan, pag-akyat dun sa building ng inyong pinagtatrabahuhan, form of exercise. So, plus 1 year sa buhay ninyo. Kung mga third floor lang naman, wag na kayo mag-elevator, maghagdan na lang tayo. Yes, ako naman, Doc Lisa. Rest ka muna. So, pag nagda-drive naman kayo to work, katulad tayo, pag nagda-drive dito sa Pilipinas, sa Maynila, minus 3 years. Minus 3 years sa ating buhay, lalo na dito sa traffic. Maraming mga controversial dito, Lisa, na questions. Sabi nila, paano yan? Wala akong anak na babae na walang mag-aalaga sa akin. Ang sabi nila, sarili na lang ang alagaan mo. Ikaw mismo mag-alaga sa sarili mo. At mamaya, meron pa tayong controversial health tips dito sa paghahanap ng partner. Yes. Or minsan din naman, pwede kayo mag-ampon or mag-alaga ng mga kamag-anak na mababait. So, sila din ay pwede kung may mga pamangkin na pwedeng mag-alaga. Malaking bagay din yan. Ito So, ang ang susunod next natin, lifestyle. Nako, bagsak kayo lahat dito sa lifestyle, sa mga Oo. kalalakihan. Sa mga kababaihan, paki-share itong post natin, paki-share itong video natin sa mga asawa ninyong lalaki. Kasi marami sa kanila, ayan lahat smoker, number 1, puro naninigarilyo, alak, number 2, ang daming kalaguyo, daming sex partners. Nako, minus 6 years, pakita kay mister. At ito, number 5, walang kasama sa bahay, minus 3 years. Ito namang sinasabi natin, hindi naman to 100%, pero ito ay isang guide na maganda sundin natin. So, sa mga nanonood po, paki-share tong video natin para makita ng friends nyo, kababayan nyo, at mapanood din nila ang ating Facebook Lives para makahaba sa buhay nila. Doc Lisa? Yes, ang mga naninigarilyo, lalo na yung umaabot ng isang pakete kada araw, minus 4 years sa inyong buhay. Naniniwala po ako doon kasi talagang pag tayo nanigarilyo, makakancer tayo. Sigurado po yun. At magkakaroon po tayo ng emphysema. Yung mga kapamilya na nagsisigarilyo, syempre merong second hand at third hand smoke. So, para na rin nilang nalalanghap o para na rin silang nakaamoy ng usok ng sigarilyo. Minus 1 year sa kanilang buhay. I-add ko lang, Doc Lisa, sa mga naninigarilyo, yung pagkang kasama nyo ay naninigarilyo, let's say, nasa party kayo, nasa bar, may ka-meeting kayo, 1 hour kayo exposed sa sigarilyo ng iba, para na rin kayo humit-hit ng isang sigarilyo. So, ganun yung epekto. Oo, kasi pumupunta din sa ating lungs. Yung mga mahilig sa alak or alcohol abuse, syempre magkakasakit tayo sa atay. Hindi lang sa atay, sa bituka, sa utak. So, lahat yan makukuha natin. Minus 4 years sa inyong buhay. So, paano na kung naninigarilyo na, tapos palainom pa ng alak, edi minus na talaga sa ating buhay. Ang multiple sex partners, ibig sabihin iba-iba ang nagiging partners, minus 6 years sa inyong buhay. Bakit po? Uso na kasi ngayon ng HIV/AIDS, hepatitis B, pag natamaan tayo niyan,
mahirap ang gamutan, napakamahal, at saka talagang iikli ang buhay nyo. So, ang ina-advocate nga natin, sana one permanent partner for life. Ay, kamustahin ko lang si Dr. Lads na kaibigan natin. Nanonood siya ngayon. Hi, lads! Oh, hi Lads, kung meron kang mga tips, i-text mo sa akin, ibibigay natin to. Kaibigan natin yan medical student sa UPC. At magaling din siyang gumawa ng mga tips. Okay. Yes. So, nasabi mo na. Ang sabi dito, paktay ang mahilig sa babae. Paktay daw. Yes, kasi meron din mga sexually transmitted diseases. So, palagi ang infection. Living alone o yung nabubuhay mag-isa, mas wala kasing nag-aalaga, kaya -3 years. Okay. Iba yung may magdadala sa'yo sa emergency room kapag biglang may nangyari sa'yo. Minsan kasi yung nakita nila yung mga nag-iisa sa buhay, pagdating ng mga kamag-anak, minsan nawalan na sila ng buhay. So, iba talaga yung may kasama. Mas iwas din sa mga aksidente sa loob ng bahay. Try natin pabaliktad, Doc Lisa. Ikaw naman humawak. Yes. At ako naman ang maglalagay dito. Sige. Ituro mo na lang sa akin itong mga next steps. Yan. Kita ba? Yes, kita ka. Yan, hindi ko siya nakikita. Oo. Kita yan hanggang bilbil kasi nabago ko ang screen ko So, ang next topic natin ay living alone, sex partners, ito na. Healthy outlook. Kita siya, Lisa, hanggang sa baba. Kahit yung mga may words. Para sa healthy outlook, number 1, kailangan may annual physical exam. Yung check-up, kailangan may annual check-up. Kung meron kayong annual check-up, ay plus 3 years sa inyong buhay. Yun na nga, ano ba yung mga basic check-up? Tinuro ko na dati, may mga CBC, blood count sa dugo, sa ihi, sa chest x-ray. At maganda nga, bali plus 3 years. Pero kung di kayo nagpapa-check-up, ayan -3 years. Sayang naman, -3. Okay, so yan nga pinapanawagan natin, kailangan may libreng check-up sa Pilipinas Wala tayong libreng check-up, kaya marami nagtsatsaga na lang sa mga medical mission na gusto natin palawakin pa. Second ay stress management. Kita na ako ang ulo? Correct? Number 2, stress management. Kailangan marunong ka mag-handle ng stress. Ayan. Plus 4 years. Sayang niya to. 4 na taon, Plus 4. Pero yung laging stress, nako, kaaway yung kapitbahay, masama loob, laging umiiyak, may pinagdaraanan, laging may hugot, ayan, -3 years. So, dito tayo sa stress management. Mamaya, tuturuan ko kayo ng magandang pamparelax. Ito pa magandang pampahaba ng buhay, able to laugh at your mistakes. Kailangan tawanan mo na lang ang problema mo, pag nagkamali, wag masyado mainitin ang ulo, plus 1 years kung marunong ka mag-relax. Pero yung laging mainit na ulo, laging galit, kahit sa Facebook, galit, sa comment, galit, ayan -3 years. Diba? Ingat tayo. Kasi syempre na-absorb mo Pag lagi kang galit, ma-absorb mo ng katawan. Pag galit ka, mararamdaman nyo po parang makabog, diba? Makabog ang dibdib, laging mahina. Pag napagod ka, para ka na nag-jogging ng 5 kilometro, manghihina ka. Tapos yung tiyan mo makulok, pati katawan mo masakit, parang hindi ka masaya. So, mas maganda wag magalit, konting lamig ng ulo. Ang pagdarasal, religious, kung ano man ang iyong religion, wala po nakasulat dito. Kahit ano pwede, basta practice your faith plus 2 years sa inyong buhay. And ang pinaka gusto ko dito, ang huli ay do volunteer work. Pag nagbo-voluntaryo kayo, tumulong sa mahihirap, hahaba ng 2 years ang inyong buhay. Plus 2, yay! Pero pag hindi tumutulong, -1. Pero kung mapapansin nyo, ang volunteer work, hindi pwede once a year. Hindi pwede bawat Christmas lang tutulong o once in a blue moon. Mas gusto niya weekly Kung pwede mas regular, mas maganda. Okay? Okay. So, ngayon lang nag-join sa atin si Bernard. Hi, Bernard! Binati ka na namin. Late ka. Sige, next na. Ito ang pinakagusto ng mga kababaihan at kalalakihan. Okay naman ba, Doc Lisa? Tutuloy ko ba? Ay, ka naman. Nako,
Ito na yung last natin. Meron tayong bonus 7 years para sa inyo. Maghanda na kayo. Number 1, may alaga bang aso o pusa? Naniniwala ba kayo dito? Ay, hindi pala to. Hindi pala dog and cat pa to. Iba pala itong They own a pet dog cat. Ano muna? Healthy long relationship. Oo. Baliktad pala nakasulat ko dito. Healthy and long relationship of trust and respect. Plus 5 years. Okay? Pwede po kayo mag-comment. Check or not check. Masaya ba kayo sa partner nyo ngayon? Pag masaya kayo sa partner nyo, hindi kayo nakikipag-away kay Mr. o kay Mrs., happy kayo lagi mag-asawa, plus 5 years. Kaya lang merong mga Check. kalalakihan nangingibang bahay eh. So, yun naman yung nagdudulot ng lungkot at sakit dun sa kanilang mga misis. Oo, paano yung mga single So, moms, ang diba? problem mas napapadali eh dahil sa sama ng loob. Papadali ang buhay. Yes. Nagkakaroon pa ng cancer si Mrs. dahil Yes. sa pambababae. Sige pa, yes pa. Konting hugot pa. Hindi pa nila nafe-feel masyado, Doc Lisa. Sige, plus 5. Maraming magko-comment sa tingin ko. Plus 5. Pero yun na nga, kung laging may kaaway, hindi masaya, minus 2 years consumption ang aabutin. Tunay ito eh. Own a pet dog or cat. Yung mga may alaga ng aso o pusa, yung mga pet talaga nila, na alam naman nila nagbibigay ng pagmamahal din yung mga pets. May advantage din yan, may kasama ka sa bahay. Kung may pet, sabi nila, medyo nakakababa ng blood pressure, tsaka mas mag-exercise ka. Paano? Maglalakad ka ilalakad mo, walk the dog di ba? So, kailangan mo siya alagaan. Pero meron din naman mga disadvantage. Mahal mag-alaga ng aso, ng pusa, makalat, tsaka syempre baka makagat yung bata. Kaya bibigyan natin ng mga anti-rabies vaccine din. Okay, ito last 2 na lang. Ito, lahat ba ng kaibigan ninyo ay kaedad ninyo? Lahat ba ng kaibigan ninyo same age as you? Anong ibig sabihin nito? Pag lahat ng friends nyo, let's say 20 years old kayo o 30 years old kayo, kaibigan nyo lahat, mga 30s din, ganoon. Minus 2. Bakit kaya? Pero pag meron kayong kaibigan na bata, meron kayong kaibigang matanda, lahat ng edad, kaibigan nyo, plus 1 years. Plus 1 year. Ang ibig sabihin, mas maganda kasi, kung may edad na kayo, meron kayong kaibigang bata, makakakuha kayo bagong ideas di ba? Bagong ideas. Makukuha nyo yung energy ng bata. At kung matanda naman kayo or kung bata kayo, may kausap kayong may edad, makukuha niyo yung wisdom, yung mga mahalagang kalaman. So, mas maganda magkaroon ng kaibigan, iba't ibang profession, iba't ibang edad. At ang last bonus para sa inyo, syempre kailangan may bonus. Are you in love? Mahal mo ba ang iyong partner? Question mark, 3 pa nilagay ko Pag yes ang isasagot ninyo, plus 7 years. Ito pinaka-bonus sa inyo. Plus 7 years. Masaya, maligaya, walang sama ng loob, plus 7. Pero kung wala, wala tayong plus. Okay? Pwede mo nang basahin yung mga comments, Doc Lisa? Mga hugot nila? Mas gusto lang nila mas mataas yung board kasi nga natatakpan ng comments. Yung natatakpan ba ng comments? At least thank you dun sa ating watcher at sinabi niya. Kaya ngayon mas itinaas ko na. Thank you sa pag-comment. Akala ko kita hanggang bilbil. Hindi pala. Kasi may comment time. May comment pa dun sa babae. So, kita yung comments dito. Sa baba. Kita rin yung chunk ko dito. Pero takip na ng mga comments. So, kailangan yung upper half ay itong mga pinapakita natin board. Sige, thank you for that kasi nabago itong screen. Yan, kasi si Doc Willie mahilig mag-experiment. Ayan, na-experiment yung screen natin. Okay, salamat sa nanonood. Paki-share po. Yes, okay, so ang next topic naman natin ay yung mga tips sa mga kababaihan. So magbibigay tayo ng mga konting kikay tips na dapat ay meron tayo palagi kasi talagang malaking tulong to pag ginagawa natin So iisa-isahin natin ano ba yung mga dapat nating gawin. Okay, so lilipat po tayo dito. Sandali lang daw.
Oo. So, meron po akong pin-repair sa inyo. Ito po yun. Yan. At ipapaliwanag ko isa-isa. Ano ba ito? Ako na lang ako. Yan. Sa hawakan ko. Ang first tip natin tungkol sa suklay. Di ba kung meron tayong suklay? Yan. I-reverse ko muna. Masyado masipag tong misis ko. Dami naming na-prepare. I-reverse. Reverse. Ang first Kita ba? Ang first tip natin ay tungkol sa suklay. Oo. Huwag maghihiram ng suklay. Dapat meron kayong sariling suklay. Ganon din ang inyong mga anak. Kanya-kanyang suklay. Bakit? Kasi kapag naghihiram kayo ng suklay, baka mahawa kayo ng kuto. At dahan-dahan din ang pagsuklay. Minsan kailangan nga natin yung mga malalaking ipin o white tooth comb para naman hindi malagas ang inyong buhok. Lisa, mas maganda, hawakan mo na lang. Ilagay ko na lang dito. Para half view na lang. Okay. Mahirap kasi nakababa. So, ang next natin, Lisa. pagdating naman sa sabon at shampoo. Yan, okay. Ang Lapit sabon ako, para sa balat, panghilamos, pangligo. Ang shampoo ay para sa buhok. Huwag pagpapalitin, hindi po pwedeng gumamit ng sabon para sa buhok at hindi naman pwedeng gumamit ng shampoo para sa katawan. Bakit? Kasi sadyang ginawa ang kanilang pH, like ang sabon, talagang ang pH niya ay nakatulad dun sa pH na kailangan ng ating skin. Ganon din po ang shampoo. So, kanya-kanya. At pag ginamit niyo po ang sabon sa inyong buhok, babalakubakin kayo kasi hindi nga pareho yung pH. So, sabon para sa katawan, shampoo para sa buhok. Yes, so pwede mag-comment ha. Sino yung gumagamit ng sabon sa buhok? Hindi po pwede kasi pag sabon ginamit mo, magiging ganito ang buhok ninyo. Tulad nito. Ayan, masyadong... Hindi, maganda. Buhaghag. Tapos, yung eyelash curler, wala na akong example nun. Ang problem kasi sa eyelash curlers, pero bihira na rin kasi gumagamit yan ngayon. Kasi uso na yung mga dinidikit na fake eyelashes. Actually, mas maganda nga po yun. Before kasi, nung uso yung eyelash curler, marami nagkakakuliti. Kasi kapag nabunot, kapag nag-curl, nabubunot yung buhok, pumapasok yung bacteria doon sa kanilang mata. So, iwas na doon. Sunglasses, kailangan po yan para hindi tayo magkaroon ng katarata sa mata. Ang ultraviolet rays ay nakakasira sa ating mata. So, kung lalabas kayo, lalo na sa Pilipinas, laging ang tindi ng sikat ng araw, mag-sunglass tayo. Hindi lang po pang forma, pero pang protection dun sa ating mata. Sabi ni Mitch John Marr, ang ginagamit daw niya dati sa buhok niya, Doc Lisa, Perla soap. Oo. Hindi Sa pwede skin, ang soap. pwede ang Perla soap, pero medyo mas matapang pa din eh. So, mas maganda sana may mga shampoo ng panglalaki. Ngayon, meron pa nga shampoo pambabae, panlalaki, kung kayo ay may dandruff. Try nyo muna yon. Mas madulas din ang buhok kapag shampoo ang ginamit. Tapos, pagdating naman po sa ating mga sponge at brushes, kailangan po once a week or at least once a month, babanlawan natin, sasabunin, babanlawan ulit, tutuyuin, para hindi magtira ang mga bacteria dito. So, Katulad itong, Doc Lisa, may kulay na siya. Oo, nagamit na kasi yan. So, kailangan kumbaga, kailangan din nilalaban sila. Paano nilalaban? Sabon? Sabon, tubig, tapos tutuyuin. Pwede yung mga baby shampoo sa paggamit dito. Tapos, kung kaya nyo medyo ibilad ng konti, para hindi tumira yung bacteria. Kasi ito ang pinagsisimulan ng pimples kapag hindi natin... Andito yung mga bacteria, di ba? Oo, kapag hindi natin sila hinuhugasan or nilalaban. Yan. Tapos yung mga mascara, mapapansin nyo, minsan nagbuo-buo na rin yan. Pag matagal na yung inyong mga mascara, pwede nyo nang palitan. Or kaya naman, pwede nyo ibabad yung lalagyan sa mainit na tubig kung buo-buo na. Pero pag medyo matagal na rin yung inyong mga mascara, itapon nyo na, palitan na. Kailangan din kasi pinapalitan siya. Siguro pag 1 year Lisa, na, palitan na. Yes, sorry. Doc Lisa, kailangan i-discuss natin to.
marami sa kababayan natin na discover ko ngayon gumagamit ng sabon para sa buhok. Oo Marami Tayo nagko-comment. mga Pinoy, Perla soap, gawain yan. Dove soap, kung pwede daw ba para sa buhok. Hindi nga po pwede. Meron na pong Dove shampoo kung talagang gusto Iba niyo. kasi po, explain mo nga yung pH kung bakit kailangan na hindi dapat ginagamit. Pwede mo Magkaiba pakita tong po Pantene, kasi walang problema. yung pH ng balat sa buhok. So, ito pong mga formulation nito, may brand man o wala, talagang ibinagay nila sa pangangailangan Ng buhok. ito sa buhok, ito sa skin natin. So, wag pong papalitin, wag isi-switch. Shampoo sa buhok, sabon para sa katawan. Okay. Tingnan natin kung may baliktad. Meron ba nagsha-shampoo ng katawan? Minsan kung wala ka makuha ginagamit mo na. Masyado namang nakaka-dry. Kaya nga gusto natin yung mga hindi nakaka-dry. Tapos ito, basic to. Kailangan natin magsipilyo 3 times a day pagkakain. Pakita natin. Almusal, tanghalian, hapunan, kailangan po nating mag-toothbrush. Medyo tagal-tagalan din po ang pag-toothbrush. Wag naman 100 lang. Tsaka kailangan sarili po ang toothbrush. Lalo na sa inyong mga anak. Hindi po pwedeng nagpapalit-palit or nag-share kasi pag merong sira ang ipin, nakakahawa po iyon. Nagsishare ng toothbrush. Minsan kasi sa kawalan ng pambili, hindi natin masisi, nagsishare ng toothbrush. Ang gusto ko ring toothbrush, Doc Lisa, yung katulad nito, yung malambot ang bristles Diba? Meron mga malalambot, mga Oral-B, malambot. Yes. At pag 6 months na po, kailangan na natin magpalit ng toothbrush. Or lalo na kung nagkaroon tayo ng mga singaw, tonsillitis, baka kailangan mas maagang magpalit ng toothbrush kasi baka nandyan pa yung bacteria. Paulit-ulit po yung singaw and tonsillitis natin. Okay. Kailangan din po ng tongue cleaner kasi lahat ng bacteria Paano ginagamit yung tongue cleaner? Oo. Nakakabili po nito sa mga butika. Ito pong side na to, Pakita natin. yan yung gagamitin natin. So, one day, sa next papakita ko, kailan may demo pala tayo ng teeth and ng tongue. Sa dila. So, oo. So, ito yung pangkayod. Actually, isa po yung tip para hindi tayo magkaroon ng bad breath. Yung paglilinis ng tongue. Ilinaw ko lang sa kababayan natin, ang daming bacteria din sa dila natin. Pag gumagamit kayo ng tongue cleaner, makikita mo marami matatanggal na mga dumi at tirang pagkain. Yes, ang isa ko pang laging kailangan meron. Actually, sa bag ko lagi meron ganito. It comes in handy pag humingi yung anak ko ng floss, meron agad. Tsaka magaan naman siya. Ito, pang linis ng mga singit-singit ng ngipin. Minsan kasi pag ang kinain natin, karne, talagang ayaw matanggal sa toothbrush lang. Tsaka maganda pati yung mga singit-singit ng gilagid na lilinis nitong ating floss. So, maganda siyang panglinis. Ano tip mo sa mga ayaw gumamit ng floss? Mahal din. Yung iba kasi mahal at hindi lang nila alam na kailangan laging toothbrush lang yung ginagamit. Actually, pwede din naman ang toothbrush sa tongue. Babanlawan nyo lang. Oo, mas mahirap lang. Pwede rin naman. Tapos, doon naman po sa mga nagpapamani-pedi, manicure, pedicure. Uy, sana mani-pedi, baka ma-murder ang paa. Oo. Ingat kayo kasi, di ba, sabi nga, baka ma-murder o isabihin napadugo ng inyong manikurista. Sana may sarili kayong set na dadalhin ninyo kapag kayo ay nagpapamanicure, pedicure. Kasi minsan nakikita ko dun sa palengke, uupo sa isang misis, tapos lilipat na agad dun sa kabila, hindi na yata na nalinis, may dugo-dugo pa. So maganda, lagi kayong may dalang sarili. Delikado yung dugo-dugo, lalo na sa manicure, pedicure. Pwede makahawa ng hepatitis B, may possibility din konti, kahit HIV, mga sakit sa dugo, pwede malipat sa inyo at baka magkapigsa, magkanana yung paa at kamay. Tapos ito pa, isang maganda rin, minsan kahit boy or girl, nose clipper, so minsan hindi mo masabi, may lumalabas na hair dun sa ating ilong, dun sa butas ng ilong. So merong mga, kasi ang hirap ng scissors, yung maliliit na scissors, baka magupit mo, masugatan. So meron ding mga Pakita ready. natin.
Oo, merong mga ready. Buksan, Melissa. Yan. Yan. Ayan, yung dulo nito, umiikot yan, tapos isusuot doon sa ilong. Siya yung magka-cut ng buhok sa ilong o sa nose hair ninyo. So, ganun ginagamit yan. Lalagay sa butas. Yan. Tapos, i-on nyo, syempre. Yan. So, yan ang trabaho Masakit nito. lang kung maipit minsan. Oo. So, dahan-dahan. Mas masakit kung magupit. Kaya, ito mas safe. Baka merong iba Doc Lisa, yung hinihila yung buhok sa ilong. Mas masakit pa yun. May namamatay doon tunay to. May namamatay pag Nagpiksa. hinihila yung buhok sa ilong. Alam nyo bakit? Pag nag-infection dito, deadly tong triangle na to. Alam yan ng mga ENT. Deadly to. Bakit deadly ang triangle? Pag yan nag-infection dito, pwede pumasok sa utak, patay ang pasyente. Meningitis ang tawag doon. Infection sa utak, magkaka-abscess. May ganun. Ito daw yung dangerous brain abscess. Kung meron tayong ENT friends, pwede nyo ako i-text, i-correct nyo kung mali. Pero alam ko, ito yung deadly triangle natin. Pwede pumasok sa utak at pwede mamatay ang pasyente. Okay. So, Okay, balik na sana tayo. yung ating mga tips medyo Okay ba itong mga kikay tips mo? Ang ganda. nakatulong ng konti. Pwede mo na paka-ready, Doc Lisa, ang Jessa. ating kasambahay. Meron tayong mga tips mamaya, paano kukuha ng blood sugar. Papakita ko sa inyo. Blood pressure, pulse oximeter, actual live demo ang gagawin natin. Balik ko. Lipat tayo ulit dito. Ikot-ikot. Hirap maging cameraman. Wala tayong cameraman. Okay ba yung cameraman? Malikot ba yung cameraman? Inom muna tayo sandali ng favorite drink natin. Ang ating cucumber. Ilang cucumber ba ito, Doc Lisa? Kung malaki isa, kung maliit dalawa. Sasabihin ng iba, ang pangit ng lasa. Oo nga, pangit ng lasa, pero healthy eh. Habol natin yung healthy, di ba? Habol natin yung masustansya. Hindi gano'n yung lasa. Nagod na si Doc. Hindi tayo pagod para sa inyo. Meron tayong papakitang magandang tips. Nakita nyo to? Yan. Yes, Doc Lisa. Meron ako papakitang isang machine na ginagamit ng mga doctors, yung mahihina ang baga. Papakita ko sa inyo. Ang tawag dito, Air Freeze Breathable. Nabili namin to sa Bangbang para sa mahina sa baga. Yan na, meron tayo isang machine. Ang nangyayari kasi po sa mga mahina ang baga, hindi sila humihinga ng malalim eh. Kulang ang paghinga, kulang yung oxygen na pumapasok sa katawan. So meron tayong isang machine para tuturuan kayo kung paano hihinga ng malalim, mapipilitan yung pasyente. Yung mga taong may edad at may sakit. Yes, nandiyan na si Jessa. Jessa, live ka na on air. Dito ka, upo ka dito. Aming kasambahay, ready na siya for demo. Ulitin natin. Upo ka muna dyan. Pakita ka dito sa buong mundo. Bagong makeup si Jessa. Bagong ligo ka ba, Jessa? Bagong ligo, bagong makeup. Hindi natin pwede baguhin yung screen natin dito, pampaputi. Pero maputi naman si Jessa. May filter. Anyway, ito po. Pag ang taong may sakit, masakit ang tiyan niya, or masakit yung baga niya, or may pain sa katawan, ang nangyayari, hindi siya gano'ng humihinga ng malalim. Pinipigil niya hinga niya, kasi pag hihinga siya ng malalim, masakit eh. Diba masakit? Kaya dahil hindi humihinga ng malalim, kulang ang oxygen sa katawan. Pag kulang ang oxygen sa katawan, mas hindi gagaling ang pasyente. At mas, siyempre, hindi maganda, mababa oxygen level mo. Gusto natin kompleto ka sa oxygen. So, ito ang machine na pipilitin ka mag-deep breathing exercise. Ang deep breathing, ito yung pampalakas ng baga natin. Pag ninenervous ka, hinga malalim. Tapos, pigil. 3 seconds, then exhale. Pero, ginagawa lang natin yung deep breathing na pwede nyo naman to gawin. Mga 3 times, 4 times, mga 2 minuto. Pero wag naman sunod-sunod yung deep breathing. Hinga malalim, pigil. Maganda yan, pampalakas. Pero itong machine na to, ituturo niya na
huminga ka ng malalim. Yan meron tayong bola. Yan may bola dito sa loob. Yan, may bola. Rinig nyo, tumutunog, di ba? So, may bola to at meron tayong meter. May number yan. Dahil mahina baga ko, kunwari normal tayo, lalagay ko lang dito sa gitna, 600. Yan, may mababa, may mataas. Ito lang. Ang limit natin pala is 600. Ibig sabihin, yung bola, papaakyatin ko hanggang dito. Okay, hinugasan ko tong mouthpiece natin. Titignan natin kung may baga pa tayo. Ay, pabaliktad, di nyo kita. Dito na lang. Hinugasan ko to. So, i-inhale tayo. Dapat tumaas ang bola. Kapagod pala to, no? Yung mga pasyente kasi hindi humihinga, kaya pipilitin mo sila, ay patient, ay tatay, paakyatin mo to hanggang dito. Pag di mo mapaakyat to, hindi ako masaya. O kaya pipilitin natin, ha? Ito, inhale. Hinugasan ko to. Dapat mga 5 seconds. Ulit-ulit. Ikaw, Doc Lisa, try mo. Tapos, pag inhale, pigil, at labas. Hanggang dito lang kaya ko. I'm sure, iba sa inyo, kaya nyo paakyatin hanggang dito. Gusto mo try, Doc Lisa? Amen. I-try nyo dito. Tapos palit tayo sa camera. So, yan ang purpose nito. Ito pang incentive deep breathing exercise na bibili sa Bangbang. Mura lang to. Para sa mahina ang baga, sakit sa baga. Yung mga athletes, di ba? Mga swimmer, ang lalaki ng mga baga nila. Isa pang tip sa baga, napakahalaga. Dito nyo lang malalaman sa Facebook Live, papalakasin ang chest muscles. Pag lumakas ang muscles mo sa dibdib, mas lalakas yung pag-expand. Kaya nakikita nyo mga swimmer, ang lalaki, di ba? O, yan. Kasi pag walang oxygen sa katawan, bababa yung oxygen. Pag walang oxygen sa dugo, patay ang pasyente. Yun ang problema natin. Okay? Ready na kayo, Doc Lisa? Pwede ka muna magbati, Doc Lisa. A few, for 1 minute, tapos papakitaan na natin dito. Sige. Ayan, ready na si Doc Lisa. Babati na niya a few questions, and in 2 minutes, papakita natin yung demo sa blood sugar, blood pressure, at paano ito gagawin. Sige. So, maraming salamat po sa pag-tune in. Marites de Chavez, Marizel Lapitan, si Emir Baloa-Loa, si Jennifer Barquez, si OJ Eknil, Kathy Ocampo, Aisita Ayash, Edeline Lao, Carol Talawe from Caloocan, Melchora Montejo, Prudeline Bernal. Thank you, Tess Garcia, for sharing our video. Si Lynn Shan, Wegner Hernandez, Archie Sia from Valenzuela, Owot na Olarut, Rayan, si Saladin Amping, Weng Facunla, Jacqueline Chan, Neria Argelies, Erica Benico, Annabel Cabana, Ayam Ascanio, Liway Kamoshida, Alma Maimban. So maraming salamat sa panonood at sa pag-tune in. Si Beverly, si Jojo Evora, Lilibeth Olivares, si Mary B. Colobong, Catherine Ramos from KSA, Sheila Marie, thank you for sharing, Mona Malaco, si Mai Pasha, Helen Nomura, Andrea Bengil, Okay, I'm ready. Gaudiosa Alfafara, Genevieve Ngoho from Qatar, si Genevieve. Sige, Doc Lisa. Kunin ko na, ha? Yes. I-reverse ko na siya. Hawakan mo na lang. Kami muna ni Jessa sa pressure. Sige, hawak. Ito sa baba. 2 hands. Kita ba? Madilim?
Tamang-tama. Tama. Perfect. So, matagal na sa amin si Jessa. Pwede ka bumati, Jessa. Naiya ka naman. Ikaw naman. Ang dami mong selfie lagi. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Taga saan ka ba? Masbate pa. Masbate. Tapos, ilang years ka na nga sa amin? Magpo 4 years na po. 4 years. Kamusta naman yung 4 years mo? Ayos naman? Okay naman po. Hindi naman kita binayaran for that. Nakikita niyo ba itong ni Jessa? Pakita mo, Doc Lisa. Naoperahan siya for thyroid. Nung dumating siya sa amin, ang laki-laki nitong bukol niya sa leeg. Matagal na ba yung bukol mo dyan dati? Mga 7 years na po. 7 years mo, pwede mo lakas ang konti. 7 years na po. Na inaalagaan. Tapos, ano nangyari? Maraming salamat po, Doc. Pinaoperahan na namin siya at tanggal na tong thyroid. At dahil doon, ngayon binibigyan natin siya ng supplement. Mabilis na magpa-opera sa thyroid, sa charity. Pero gagastos kayo ng mga 20,000 eh. So, yung mga 20,000 ang kahit may PhilHealth, kahit may abot pa ng mga 15 to 20,000. Pero tanggal naman. Mas okay pakiramdam mo. So, papakita natin paano gumamit ng blood pressure kasi maraming may high blood. Okay? So, kailangan bibili kayo ng isang blood pressure apparatus. Meron din, Doc Lisa, sa Bangbang, no? Magkano ba yung ganito? Oo, mas mura sa Bangbang, pero yung mga nasa probinsya natin, meron din po sa mga drugstore or sa mga medical supply store sa lugar ninyo. Ang blood pressure kasi, ito yung lakas ng bomba ng puso sa katawan. Ito yung puso natin. Yan ang puso natin. Kung ito bumobomba tong puso natin, nagpa-pump siya eh. So kung gaano kalagas yung bomba niya, habang tumitibok siya, pag nakatibok siya, lalabas yung dugo. Yan yung unang number na maririnig ko dito sa stethoscope. Okay? Maririnig ko yung may tug. Tapos pag nakarelax siya, yun yung pangalawang number ng blood pressure. Ito yung tinatawag na 120/80. So tanggalin ko na ito. Lagay natin ulit. Sige, lapis. Pwede malapit. Para maganda ang sound at kita ang views. Hindi naman kailangan full deck. Okay lang na selected tayo. Yan. So, ang blood pressure apparatus, kinakabit, kailangan nakaharap siya dito. Nakaharap siya dito sa kamay natin, sa palad. Hindi pwede nakabaliktad, hindi mo makita. Tsaka dapat tama lang ang laki ng braso. Si Jessa, tamang-tama. Kung masyadong malaki ang braso, hirap ang blood pressure. Masyadong malaki braso, magiging mataas ang makukuha. Kung masyado naman payat, mas mababa naman yung makukuha. Maluwag kasi. So, ganito, ilalagay ko yung stethoscope. Ito, stethoscope. Dito sa pulsuhan. Nandito ang pulsuhan. Walang pulso dito, nandito. Yan. Tapos, bobombahin natin ito. May pump tayo. Usually, inakyat ko hanggang mga 180. Hindi na malalampas ng 180 yung blood pressure niya. Yan. Binababa ko siya. Iintayin ko yung unang tunog. Yan. Gagalaw itong meter. Kita nyo. Papalo eh. Wala pa. Yan. Yan o. Pumalo na. Gumalaw sa 120. Yan ang tibok ng puso ni Jessa. 120 over. Nawala na yung tunog. 80. Perfect. Normal ka pala eh. Normal. 120/80. Kalmadong-kalmado. Kahit Facebook Live. Ano ba blood pressure mo dati? 110. 110. Sa mas mataas to. Kasi medyo tumaba ka eh. Yan ang problema. Pero kaming mga doctors, mga cardiologists, pero pa kaming ginagawa isang technique. Ang ginagawa namin, palpatory. Ito lagi ko kinukuha. Kasi minsan di ko nakukuha yung pinakamataas na number. Hahawakan ko yung pulso. Ito yung pulse eh. Habang nakaipit sa pulse, nakahawak ako sa pulse niya, nararamdaman ko yan, tug, tug, tug. Tinitingnan ko to. Iniipit ko siya. Ito, pinapataas ko. Kung kailan mawawala ang pulso, yun yung first number. Yan, may pulso pa. Yan, nawala yung pulso. Nawala yung pulso sa 130. Babalik ang pulso sa 120. Yan, may pulso ulit. Kaya ang systolic niya, 120. 120/80. Okay? Yan ang pagkuha ng blood pressure. Dapat hindi lalampas sa 140/90. Kaya dahil dito, wala kang high blood.
Okay? Pasado. Approve. Mahilig ka ba sa alat? Hindi naman. Hindi ka mahilig sa alat. Oo. Bukod dyan, papakita rin natin yung oxygen ni Jessa sa dugo. Hindi ko pa ito natin check sa'yo eh. Tingnan nga natin. So, tawag dito pulse oximeter. Ayan, pulse oximeter. Bubuksan natin. Sa daliri. Uy, ayaw milaw. Kailangan walang manicure. Kasi pag may Sige, manicure, diretso hindi mo niya lang. madidetect. Nakabaliktad ang numbers. Hindi, baliktad data yung numbers eh. Ay, hindi baliktad yan. Yan ang pulse ni Jessa. Yan, tumitibok, tibok, tibok, tibok. In love ka ata ngayon eh. So, ito, ang heart rate niya, 78. Okay naman. Ang oxygen niya sa katawan, hinga malalim, 98%. Maganda ang oxygen niya. Dapat mga 94% o above. Hindi ka naman naninigarilyo, di ba? Hindi. So, maganda. So, maganda tong mga pulse oximeter. Normal to. Ibig sabihin, maganda yung flow ng baga niya. Tanong ng ating viewer kung Yes. pwede daw digital. Oo, yan pala yung didiscuss ko. Pwede na rin yung digital na blood pressure. Mas accurate kung digital dito. Digital dito sa braso. Pero meron ding digital sa wrist. Pwede na rin. Siguro baka kung magkakamali lang, mga 10 points lang ang kakamali. Pero mas accurate rin siyempre yung ganitong may stethoscope at ito. Hindi naman mahirap gawin eh. Mas accurate siya. Pero pwede na rin yung digital. Hindi lang ganun ka-accurate. Okay? Ngayon, ituturo naman natin yung sa blood sugar. Palit tayo, Doc Lisa. Yan, ka naman. Ikaw na. Hindi ako marunong mag-check ng blood sugar. Ayan. Ilalagay muna natin yung ang, strips. kung may diabetes, hindi pa natin malalaman eh. Yes, paano Yan. ginagawa, Doc Lisa? So, Mahal ba itong nilagay na natin yung strip. Pwede kayong pumunta sa mga generics na butika. Mura lang po ang pakuha ng blood sugar. blood sugar. Ito po, dandahan. Meron na ditong nakalagay So, lalagyan na. muna ng alcohol. Oo, kanina nilagyan natin. Lilinisin. Mm-mm. Tingnan natin anong kulay ng dugo ni Jess. Yan. Oh, ow. Ow, bloody. Mapula ang dugo. Yan. Tingnan natin anong lalabas na number. 3, 2, 1. Uy, 6.2. 6.2 millimoles per liter ata. 9 milligrams per ano. Yes, 6.2 times 18. Yes, 18. 111. 11, oo. Kumain na naman si Jess. Normal yan pag kumain ka na eh. Pag kumain ka na, normal yung ganung... So, anong level ang sa kumain at anong level yung sa hindi pa kumain? Pag hindi pa kumakain, fasting blood sugar, kailangan wala pang 100. Wala pang 100 yung level. Pero dahil kumain na siya, pwedeng hanggang mga 140 milligrams per day. O, Jessa, masakit ba? Hindi pa, Dok. So, normal. Ano ba kinain mo kanina? Ano lang. Pandesal sa coffee. Pandesal, coffee, Coffee. ano oras ka? With ilang asukal. oras na? Wala na po kami, hindi po kami sa sugar, ma'am. Hindi kayo 3 may in sa 1. sugar. Then, 3 in 1. So, yeah. Doc Lisa, pa-explain mo nga saan sila bibili nitong ganitong... Meron din po ito sa botika, sa inyong mga botika, yung mga malalaking botika or sa mga medical supplies. Actually, yung sa akin sa Mercury Drugstore ko nabibili. Yung mga taga Maynila, kung gustong makamura, pwede sa Bambang. Pero kung wala kayo nitong set na to, pwede po kayo sa mga generics pharmacy, 25 pesos lang nakita ko pagdaan ko. Oo, pero sa mga diabetic, mas maganda bibili May na sila. sarili na kasi mas nakakamura pa Ang din mahal pag ata may yung sarili. strips eh. Oo, ang mahal po ay yung mga strips. Mga strips ang mahal. Oo, kasi 25 piraso to, medyo mahal din bawat talagyan ganito. Okay, so yan kompleto na dyan sa check-up mo. At dahil na-operahan ka na sa thyroid, okay na. Ano nga maintenance natin sa thyroid mo? Ano pangalan? Hindi mo alam ang gamot mo. Levothyroxine. L-troxine, di ba? Ilan dose natin? 50, 75 milligram. Microgram. ano, dala-dalawa yun. Dalawa-dalawa, 100 microgram. So, 100 microgram siya ng L-thyroxine.
Meron ka pa gusto sabihin? Kita ka ngayon ng buong mundo. Maraming salamat po, Doc. basta- Kasi naging kayo naging amo ko. Sa pagtulong niyo po sa akin. Maraming salamat po. Okay. Gusto niya ata ng bonus eh. Bigyan mo ng konting bonus. Okay na yung bonus ko, Doc. Ano na? Tulong, okay na po yung bonus sa pagtulong niyo sa akin. Okay. Magaling ka talaga, ma. Papakainin ng marami mamaya. Yeah, okay. Ay, nako. Then, salamat kay Jessa. Pumayag siya maging ipakita. Model. Okay. Meron pa tayong mga tips na hinanda po para sa inyo. So, nakita niya marami tayong na-prepare na tips na mga kakaiba. Siguro pinag-usapan na natin blood sugar, di ba? Diabetes. Tuturo na rin natin ano yung tamang paraan ng paggamot ng diabetes, di ba? Yan. Okay ba? Basahin natin comments. Ang galing naman. Malu, dami ko natutunan. Josie. Mag-sale ng ginagamit. Hindi namin kasi ito, nabili lang namin itong mga, itong mga machine kasi, sa ano po to bibilin nyo talaga. Pag sa bang-bang, mas mura. Kahit yung mga stethoscope, wholesale kasi doon or meron mabibili. Siyempre, pag sa drugstore, may mas patong sila Pero yun ang ginagamit namin para makacheck. Okay, ito yung mga gamot niya. Si Hertz, Aurea, salamat. Kay Beth Kirante, how are you? Ngayon, ilalagay naman natin bigyan natin ng tips kung paano ginagamot ang diabetes. Pag may diabetic po kayo, pwede nyo i-post yung blood sugar ninyo. Number 1, syempre, pagkatulad nung kay Jessa, normal naman yun 111, pero after eating yun, normal lang yun. So, para kung mataas talaga blood sugar nyo, lampas 126, maraming diabetics sa watchers natin ngayon. Pag lampas 126 ang fasting, kailangan nyo talaga mag-diet, talagang bawas kanin, bawas kinakain, bawas na matatamis, para bumaba ng 126 or lower. Dapat mga 100 o wala pa. Ang gamot na binibigay natin sa diabetic, ito yung umpisa, yung medyo 126 to 160, yan ang mga level. Bibigyan namin ng metformin Kadalasan metformin ang first line naming gamot, unang binibigay. 500 mg tablet, pwedeng una once a day, tapos gagawin twice a day, tapos pag talagang mataas pa, 3 times a day. Metformin, pwedeng 500 mg 3 times a day. Maganda to sa mga diabetic. Pero bababa lang konti ng blood sugar. Yung mga mas matataas pa, binibigyan natin glycoside. Dadagdagan mo ng glycoside o yung ito yung mga mas mura lang 80 mg tablet once or twice a day. Tapos kung talagang mataas pa, may dinadagdag pa na gamot. At yung iba, binibigyan na ng insulin. Insulin na binibigay doon sa mga iba. Okay, nandito rin pala yung mga blood sugar levels. Pinapakita mo ba, Doc Lisa? Yung mga blood sugar levels. Pakita natin yung levels. Pinapakita ni Doc Lisa. Kita ba nila? Ito. So, ang blood sugar dapat less than 5.6 millimoles. Yan ang normal. Pag ito yung less than 100 5.6 to 6.9. Diabetes pag fasting. Yung kay Jessa kanina 6.2 Pero hindi naman kasi siya fasting kaya okay pa yon. Fasting hindi pa kumain Pag 7 to 11 yan ang diabetes. At pag more than 11 ito yung very high sa kanila. Okay? Pwede ka naman, Doc Lisa, i-prepare mo yung next mo. Then mag-aano tayo ng mga ibang tips dito. So, re-reverse na mag-update lang po ako tungkol dito sa Zika virus. Kasi na-interview lang ako kanina ni Congressman Angel Palmones sa DCRH. Lagi ako na-interview ni Kong Angel. Ang Zika virus, I'm sure nababasa nyo na to. Meron na tayong, I think, 33 cases ng Zika virus dito sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. At kinakatakot nga natin sa Zika virus, ito galing to sa lamok kagat ng lamok. Pag mga nagbubuntis, pwede maging abnormal yung baby, pwede maging maliit yung
yung ulo ng baby pag nagkakaroon ng Zika virus. Kaya binabantayan natin na hindi kayo makagat ng lamok. Tapos sa mga adults, hindi nyo alam, pwede rin magkaroon ng Guillain-Barré syndrome. Pwede rin magkaroon ng Guillain-Barré. Ako nga, para sa akin, naniniwala ako hindi lang 33 cases ang Zika virus natin dito. Tingin ko abot na ilang daan, baka ilang libo pa aabutin. At dapat sana nga ipaalam na sa kababayan natin kung nagbubuntis kayo, balak nyo magbuntis, pag-isipan muna kasi kung talagang maraming Zika virus, tapos baka makagat kayo ng lamok, ay baka maging abnormal yung baby. Mahirap naman na lalaki na microcephaly kasi inaalagaan yung bata eh. Bakit ko nasabi na posibleng libo na? Kasi sa Singapore meron ng 415 cases ng Zika virus sa kanila. Eh, ang liit-liit lang ng bansa nila. Wala pa silang ganung karaming lamok doon. Pero may 415 cases. Tayo sa Pilipinas, ang laki-laki, siguradong marami yan naabot sa libo. Kulang lang kasi ang pag-test at hindi pa natin tineteste. So, ingat tayo sa Zika virus. Pag-isipan nyo kung gusto nyo magbuntis ngayon. And ingat sa mga kagat ng lamok. Doc Lisa, panting bate. Okay. So, babatiin natin ang ating mga watchers. Si Pwede na Lilia i-share. Kabuhat, Filipina Lapidario, si Daisy Buscavi from Thailand, Gina Navarrete, Emeline De Leon, last report. si Meg Yabut, si Christine Jeonzon, si Queen Rain Otomawi, Wilson Daus, Merly Kiachon, si Sis Emmy, hello po, Ailey Del Rosario, si Nin McAllen. Maraming salamat kay Sosi Quinones for sharing our video, kay Virginia Rabadon, kay Rithel Sagun, Inday Garit, Salazar Ken Kyle from Singapore, Annalyn Coloma, Yes. Meron Donna akong tips. Ishida. Yes. Okay. So, may tips tayo at ipapaliwanag din ni Doc Willie, bakit tayo tumataba? Yung iba kasi sabihin, Doc, konti lang kinain ko, ba't ako tumaba? Hindi po ako naniniwala dyan. Okay, pakita natin ang ating board. I'm sure magustuhan nyo itong board to Well prepared tayo dito sa board natin. Ang ganda ng board natin, di ba? Yan. Usman na yung Doc Lisa. Ito. Kita ba yung board natin? So, ito yung dahilan kung bakit tayo tumataba. Ipapakita natin. Or pwede mahawakan na lang ganito. Oo. Yan. Pwede ba? Dahan-dahan lang, Lisa. Para mahawakan na lang. Yan. Diba? Mas kita. So, ito yung dahilan kung bakit tayo tumataba. Ito po sa kaliwa, ang dami ng kinakain natin. Yan. Dalawa lang ang basihan natin eh. Gaano karami ang kinakain mo. Ito, kumain siya ng 2,000 calories. Yan, parang ang laki ng drumstick. Tapos, ito naman ay gaano karami ang ine-exercise mo. Ito, ang exercise niya, 2,000 kilocalories din ang dami ng exercise niya sa isang araw. So, para siyang timbangan. Ang dami na kinain niya, ganito kalaki. Ang exercise niya, ganito rin kalaki. Balanse siya, kaya yung tao ay normal at hindi mataba at healthy siya. Yan. Ito ang gusto natin. Pero meron tayong kababayan katulad nito sa pangalawa. Yan. Ang dami kinain. 3,000 kilocalories. Ang laki nitong drumstick na kinain niyang chicken. Pero di lang ito chicken eh. Pwede kanin, ulam, mangga. Ang dami niya kinain. Ay, ang exercise niya ganoon pa rin. 2,000 pa rin. Pero kinain niya 3,000 kilo. Kaya mas mabigat ito. Mas matimbang. Kaya kita natin ang picture niya, yan, mataba. Plump. Malaki ang tiyan, malaki ang dibdib, malaki ang mukha. Tumataba kasi nasobrahan po kayo sa kain eh. Over eh. Okay? Ngayon, ito naman. 2,000 kilocalories ang kinain. Mas konti. Pero walang ehersisyo. Laging nakaupo, hindi nag-exercise. Ganito mangyayari. Mataba at mahina siya.
mataba siya at kulang sa muscle sa dibdib, malaki lang ang tiyan. Kasi konti lang kinain, tama lang kinain, walang exercise. Mas okay pa nga itong isa eh. Mas okay pa yung maraming kinain at marami din yung exercise. Medyo overweight siya pero malaki naman siya. Okay? Ngayon, sabihin nyo kung nasaan kayo dito kung nasa una ba or hindi. Ngayon, ito naman sa last natin, ang dami niyang kinain, 3,000 kilocalories. At wala namang exercise, 1,000 lang. Dahil sobra-sobrang kinain, hindi gumagalaw, lagi nakaupo, ganito mangyayari. Talagang overweight siya. Okay? Kaya hindi kayo dapat magtaka kung bakit kayo tumataba, kung ganito ba, ganito ba, ganito ba. Kasi yun na nga mas marami yung kinakain at mas konti yung exercise. Pinakamaganda syempre yung balance. Pakita natin yung balance. Balance yung kinakain at balance yung exercise. May questions ba sila, Doc Lisa? Any comments? May nagsasabi nag-hang daw tayo. Actually, kami po tuloy-tuloy lang dito eh. So, baka hindi kami ang nag-hang. Oo, lagi po yun. Pag nag-comment nag-hang yung internet niyo, may diferensya. Siguro yung internet nyo loading loading. Naglo-load yung internet. So, pag humihina yung internet, kala nyo nag-hang. Pero so far, today, hindi pa tayo nag-hang. Kahit isang beses. Hindi pa tayo nag-hang. Ito naman, ang malaking issue, paggamit ng antibiotics. Ay, nako. Buhay. Tumutulong ka na, mapapagalitan ka pa. Napakagaling. Only in the Philippines. Only in the Philippines. So, kami po ni Doc Lisa. Baba mo na konti. Yan. So, ako po, isa akong internist. I'm an internist and cardiologist. So, 3 years ako nag-aral ng internal medicine, 3 years din cardiology. Actually, nag-public health pa ako ng 1 year, tsaka nag-aral pa ako sa abroad ng 1 year. So, 8 years ang specialization plus 10 years, 18 years. So, alam ko kung kailan bibigyan ng antibiotic ang pasyente at kung kailan hindi dapat bigyan. Itong mga kasong to, kailangan mo talaga bigyan. Okay? Pag ang tonsils namamaga, pag namabangga na ang tonsils, may nana ang tonsils, kailangan mo bigyan ng kompletong antibiotics. Kasi pag hindi mo ginamot ang tonsils, lilipat itong infection sa puso. Pwede lumipat sa puso, magiging rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease, masira ang valvula, inooperahan. Pag hindi inooperahan, minsan namamatay. So, pag namamaga tonsils, wala kang choice Kailangan bigyan ng antibiotics. Pangalawa, pag marami talagang ubo at plemang madidilaw, talagang may ubo na, may plema na madilaw, tapos may halak na, pag pinapakinggan ng doktor yung baga, may plema na, so serious cough and colds or pneumonia or bacterial infection, hindi mo pwede hindi bigyan ng antibiotics. Kailangan niya ito. Pangatlo, urinary tract infection. May infection sa ihi, may bacteria, may nana, kailangan mo rin bigyan. Pag ang balat niya may sugat na malaki, dirty wound, may pigsa, kailangan mo rin siya bigyan ng antibiotics. And huli, yung may infection sa gums, di ba? Na may infection sa gums, na mamaga yung gilagid, kailangan mo siya talagang bigyan ng antibiotic. Pero may mga bagay naman na hindi mo kailangan bigyan. Kung mga viral infection lang, hindi naman kailangan. Kami po sa medical mission, konting-konti lang nabibigyan ko ng antibiotics. Yung talagang kailangan lang. Kasi mahal nga itong mga antibiotics Kung meron mang nag-overdose o gumagamit ng antibiotics, siguro baka yung mayayaman na kaya bumili. O yung mga private na pasyente, kaya nila bumili. O yung iba kukuha. Siguro sila yung may diferensya. At hindi dapat sisihin yung medical mission na gusto lang naman natin tumulong. At alam ko naman kung sino binibigyan at sino hindi binibigyan. Tsaka sa medical mission, talagang para sa akin, 99% doon ay talagang nangangailangan ng tulong. Kung meron bang 1% na hindi nangangailangan, kung meron 1% hindi nangangailangan, kailangan mo naman gamutin lahat Hindi mo naman pwede sabihin, ay may 1% na hindi tunay. Bahala na yung 99, bahala sila mamatay. Hindi man pwede ganoon. Gusto natin tulungan. Okay? Meron pa tayong last 2 boards. Final boards. Ituturo ko sa kanila, Doc Lisa. Meron ba mga comments? Wala naman. Okay lang. Sige. Pakita natin itong mga boards. Ito. Okay.
Pag gusto mo explain ko, Doc Lisa. Difficulty of breathing, hingal. Okay, ito mga causes ng hingal. Okay. Yung mga kababaihan to yung ninenervyos, yung kamay nila parang tinutusok-tusok, namamanhid. Pag nakaramdam po kayo niyan, pati yung labi nila parang manhid, walang pakiramdam. Ang tawag po dyan, anxiety. So, medyo ninervyos po tayo, kaya tayo nahirapang huminga. Yun naman pong mga may asthma o mga asthmatic, syempre talagang hindi tayo makakahinga kapag may atake ng asthma. Yun pong mga may lagnat, ubo, sipon, plema. Ang ibig sabihin po niyan, kung nakakaramdam kayo ng paninikip ng dibdib o nahirapang huminga, baka po meron tayong pulmonya. So, kailangan natin magpa-check up. Dun sa mga naninigarilyo at napakalakas manigarilyo, isang kaha, isang araw, asahan nyo po isang araw magkakaroon tayo ng emphysema. O ito nga po yung sakit na nakakuha sa sigarilyo. Yung mga tao naman na napansin nila, hindi sila makahiga ng diretso o flat dun sa bed. Kailangan pa ng 2 o 3 unan. Magpatingin po tayo sa ating mga cardiologist. Baka meron tayong heart failure. At yung mga tao po na napansin na biglang namaga o minanas ang paa at nakakaramdam ng problema sa puso, baka po meron tayong heart failure. So, magpatingin po tayo sa ating cardiologist. Yes, may add ako, Doc Lisa. Ito, napakahalagang tip. Maraming kababaihan ang may ganitong sakit. Ang tawag natin dito, nervyos. Nervyos. Maraming names na binibigay ito Anxiety reaction. Anxiety reaction, pwedeng NCA. Minsan, ito yung medical term, neurocirculatory asthenia. Ibig sabihin, nervous lang yun. O tinatawag na panic attack. Marami sa inyo ito naramdaman. Explain ko sa inyo Yung iba, kababaihan, hinihingal. Sabi nila, ay, Doc, hirap na hirap ako huminga. Kala mo may problema sa baga, wala naman. Yung iba sasabihin, masakit ang dibdib ko, masakit ang dibdib. Pero pag chinek up mo, wala naman. At yung mga may nervous, ito pa yung madalas nilang sintomas. Madalas, pag ninenervyos sila, namamanhid yung kamay. Parang namamanhid yung kamay. Namamanhid itong labi. Parang kumakapal. Tapos, yung kamay namamanhid. At sasabihin nila, hirap sila huminga. Ganyan ka huminga. Yan. Ganyan sila. Tapos, yung iba, pag lumala, tumitigas ang kamay. Naninigas sila. Parang ganito. Maninigas yung kamay. Kung meron kayong makitang ganyang lalaki o babae na hirap huminga, nanigas na ng ganyan yung kamay, minsan nakagano na sila, nakahiga na, hindi na makagalaw, kadalasan, nervyos yan. May ganung sakit. That's hyperventilation syndrome. Ang nangyayari kasi, yung pasyente ninenervyos, takot siya, dahil natakot siya, hihinga siya malalim. Tapos hindi niya makontrol, tuloy-tuloy yung paghinga niya ng malalim, babagsak yung carbon dioxide, di ba? Kasi nilalabas niya lahat babagsak yung carbon dioxide sa katawan niya. So, hindi ito maganda, kaya tumitigas. Ang trick natin dito ay bibigyan natin pamparelax. At minsan, ginagamitan natin, Doc Lisa, nung brown bag, yung brown bag technique. Yung, nilalagyan ng brown bag, doon lang muna hihinga para at least maging maayos yung dami ng oxygen and carbon dioxide. Maraming may ganyang kababayan natin, nervous lang So, kung ganyan na naramdaman nyo, konting relax, konting dasal, sabi ni Doc Willie, okay lang yung ganitong nararamdaman. Okay? May comment sila, Doc Lisa? At ito ang ating final tips for today. Malapit na tayo mag-overtime. So, nakita ko kanina, difficulty of breathing. Ito naman, para sa inyo, lalo sa mga OFW, chest pain. Yan, chest pain. Masakit ang dibdib. Ang daming may complain na masakit ang dibdib. Ito yung number 1 ask question para sa akin. Pag masakit ang dibdib, ito ang iisipin nyo. Number 1, anong klase yung sakit sa dibdib ninyo? Para bang tumutusok? Parang may nakasundot o pricking pain, stabbing or pricking pain. Kung may tumutusok, ang nararamdaman nyo, benign yan. Hindi yan galing sa puso. Pag tinanong ko yung pasyente,
nasaan ang masakit? Sabi ko, ituro mo. Pag naituro niya yung masakit, pala natin, naturo niya dito sa dibdib. Pag naturo ng pasyente, ibig sabihin, hindi yun galing sa puso. Ang sakit sa puso, hindi mo kaya ituro sa isang daliri. Ang tunay na sakit sa puso, sasabihin, parang ganyan eh. Parang, nasaan yung sakit? Hindi ko malaman, Dok, nandito eh. Parang nakadaghan eh. Hindi niya ma-point eh. Kadalasan, nandito yung sakit sa puso. At hindi niya naramdaman dito sa gitna. Pag tinuro-turo dito, ay wala yon. Kalimutan mo na. Pag yung sakit sa dibdib ay lumalala, pag humihinga malalim, o sumakit ang dibdib, muscle pain yon. Sabihin yung muscle dito masakit, hindi sa puso. Pag kaya ituro ng isang daliri ang sakit sa dibdib, hindi rin yan sakit sa puso. Pag ang sakit sa dibdib ninyo ay a few seconds lang, Dok, ilang segundo lang. O sabihin niya, Dok, ang sakit sa dibdib ko, ilang oras, 5 oras, ayaw mawala. Hindi rin yan ang sakit sa puso. Ang tunay na sakit sa puso ay 5 to 15 minutes only. 5 to 15 minutes. Ito ang tunay na sakit sa puso. Yan, pag napapagod, sumasakit. 10 to 15 minutes, minsan 5 minutes. Yan ang timing ng sakit sa puso. At yung dating may sakit sa puso o may diabetes, pwede rin magkakaroon. So yan yung mga binabantayan nating mga tips. Siguro pakita ko lang to, Doc Lisa. Itong last part ko. Salamat sa lahat ng nanood. Salamat sa pag-share. Ito. Ang tunay na sakit sa puso, nagbabara dito sa ugat. Yan. Ito yung 3 ugat natin sa puso. May isa dito. May 3 major arteries. Yan. Pag nagbabara dito, pwede sumakit ang dibdib. Sasakit siya ng 5 minutes to 15 minutes. Banda rito. Kadalasan sasakit po to pag napapagod. Kaya umakyat ng MRT. Sumakit. Naglakad ng malayo, nagbuhat ng mabigat, sa CR, umiri, dumumi, parang umiiri siya. Yan din. Pag umiiri kasi tayo, kumikipot to. Yan ang tunay na sakit sa puso. At kadalasan parang dinadaganan at nandito. Yan ang tunay na sakit sa puso. Otherwise, kung walang ganitong naramdaman, kadalasan hindi po. Tsaka yung madalas may sakit sa puso ay mga lalaki, naninigarilyo, edad mga 40, pataas, may diabetes, mataas ang cholesterol, medyo overweight, sila yung madalas may sakit sa puso. Pero yung sinasabi kong paikot-ikot lang, napatusok-tusok lang, hindi yan sakit sa puso, don't worry. Yung mga a few seconds lang, segundo lang, o yung sobrang tagal, more than 1 hour, hindi na rin yan sakit sa puso. Pa-check sa doktor para malaman kung merong sakit o wala. Okay? Final hello sa kanila, Doc Lisa, bago tayo magpaalam. Sige. So maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod, on Tuesday again. Lapit kayo dito, Kante. Hindi tayo magkasya. Dami. Facebook Live. Ay, nako. Okay. Salamat sa lahat na nanood. Natutuwa naman tayo na appreciate. Hindi ko lang alam kung kita ba ang ganda. Bali yung dibdib natin nako-cover, no? Ayan, sasabihin nila, nako-cover. Ayan, lapit tayo, Kante. Maliit ka masyado ngayon. Pinapakita mo yung height mo 5'2" eh. Thank you very much. Batiin natin, mabilis eh. Si Mayet, maraming salamat. Salamat sa lahat na nag-share. Viven Garcia, New Ilatan, salamat po. Sevilla Sorita, Happy Perio, okay. Yung mga hindi umabot na delayed, pwede nyo ulit i-watch. I-watch nyo, mapapanood nyo lahat. Doc Lisa, final. So maraming salamat po. Ingat po kayo sa inyong kinalalagyan. God bless po. We love you. Gagawin natin ito tuloy-tuloy. Pwede nyo naman panoorin yung replay. Tapos kung meron kayong mga requests, lahat naman ito gagawin natin. So every Tuesday and Thursday, gagawin natin ito para maabot namin kayong lahat, lalo na yung nasa abroad. At yung mga walang pera, ang motto natin is laging poor first. Okay? Kung yung ibang taga-gobyerno, hindi naman lahat, ay anti-poor. Kung anti-poor sila, tayo poor first. Unahin yung mahihirap, tulungan na mahihirap, hindi peke ang mahirap, tunay talagang maraming mahirap, at dapat natin sila tulungan. Si Wesley huling ng join. Thank you very much. God bless sa inyong lahat, at kita-kits. Goodbye po. Goodbye po.